Ang buhay natin, binubuo ng iba't ibang desisyon. Bawat galaw natin, laging may patutunguhan na pinagdesisyonan natin. Kaliwa o kanan, mabuti o masama. Kaya lagi rin dumarating sa oras na napapagitna tayo sa mga desisyon at nahihirapan tayong pumilos dahil sa ingay at gulo ng mundo. Dolarin ni peso ang inyong mga presito. Mga taong patapon! Mga taong patapon! Sa mga kabataan naman, yung nakakatulong kami sa kanila na mabigyan pa sila ng pag-asa na yung lipunan natin hindi lang yung patayan, tapos hold-upan, korupsyon, hindi lang ganon. Na may mga tao, may mga katulad ng kabataan na patuloy na nagtatrabaho. Ang makapagpapatahimik raw sa ingay at gulo ng mundo ay musika. At sa pamamagitan ng titik at tono, mas nabibigyang forma at direksyon ang anumang emosyon. At ito ang instrumentong ginamit ng ating bayani para mahulma ang mga kabataan na gamitin ang sariling talento para sa pagbabago. Sinasabi na ang musika ay isang universal language. Anuman ang lengguwahe, saan mang sulok ng mundo nagmula, sa musika, nagkakaintindihan ang bawat isa. Kaya mas madali raw maiparating ang anumang saloobin sa pamamagitan ng kanta. Ito ang ginamit ng ating bayani para maiparating ang kalagayan ng kanyang komunidad at ipahayag ang mga saloobin ng mga kabataan. Naging mahalaga ang musika sa pagkatao ni Vermon at ang kanyang talento sa pag-awit at pagsulat para isulong ang advokasya ng tungkol sa pabahay, mga karapatan, kalusugan at kapayapaan. Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Efren Peña Florida. Naniniwala at sumasaludo sa mga makabagong bayaning nagpatunay na ang hinahangad na pagbabago ay nagsisimula sa mga katagang ako mismo. Pero kadalasan ay kinakailangan pumili. Gaano man ito kahirap para sa ikabubuti ng lahat. Para sa nakararami. Tay! Huwag niyo akong iwan! Hindi mo man maintindihan ngayon, darating ang panahon na may isip nating tama pala ang desisyon ko. Ito ang pangako ng puso. Patuloy kang mamahalin. Masaktan at masugatan man,
ng ilang ulit. Patuloy pa rin akong naiibig sa'yo at hindi magbabago ang damdamin kong ito at hindi magsasawa. Ang pangako ng pusong ito, ang pangako ng puso, patuloy kang mamahalin. Masaktan at masugatan man ng ilang ulit, patuloy pa rin akong naiibig sa'yo at hindi magbabago ang damdamin kong ito at hindi magsasawa. Ang pangako ng puso kong ito. Yung tita ko, umiyak ako buong gabi. Pinapakain ako hapunan, parang ayaw kumain. Tapos tinakot ako. Tapos sinanong ko saan ba yung Maynila. May bundok sa lugar namin. Sabi ng tito ko, yung Maynila, pag inakit mo yung bundok na yan, sa kabila, nandoon lang yun. Kaya inisip ko yun, dyan lang pa yung Maynila. Mon, okay ka lang ba? Masaya ka ba dito? Sige na nga, halika na nga, magbihis ka na. Dali kala akong damit. Bihis ka na, kanina mapasot to eh. Ayan, tigisin natin. Tulog na tayo, ha? Correct. Ayan. Hindi ka ba naghahanap sa mga magulang mo? Siyempre, nalulungkot din, parang namimiss ko din sila. Parang kailan kayo sila babalik. Pero, hindi ganun masyado. Kasi yung tita ko naman, talagang inalagaan naman talaga nila ako. Hindi sila, parang tinuring nila akong tunay na anak. Dahil na rin sa impluwensya ng kanyang tita na aktibo sa simbahan, nakahiligan ni Vermo ng pag-awit at sa kanyang pagsali sa choir, lalong nahasa ang kanyang talento.
Ang musika rin ang naging kaagapay ni Vermon sa panahon ng kalungkutan at pangungulila sa mga magulang. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Eh kasi po, auntie, sabi ni teacher kanina, may kailangan daw po kami bayaran sa school project. 20 pesos daw po. Ay, naku Mon, wala tayong pera ngayon eh. Pero may alam akong singing contest dyan sa barangay na pwede mong salihan. 50 pesos ang premyo. Feeling ko nagkakontrabahan silang dalawa. Sabi ng teacher namin, may bayaran daw kami sa school. 20. Eh, nangyay ko si tita ko, sabi ni tita ko, wala talaga akong kapera-pera, wala akong maibibigay sa'yo. Gusto mo sumali ka sa singing contest, malay mo manalo ka.